Hello guys! For today's video, magluluto ako ngayon ng laham machuhu. Arabic dish po ito na pinaghalong karni ng tupa at bigas. Pinakuluan ko muna ito hanggang sa lumabas ang sebo nito. Pero bago ko ito pakuluan ay hinugasan ko muna itong mabuti gamit ang harina at turmeric powder. Pagkatapos ko itong mapakuluan ay itatapon ko ang tubig nito at igigisa ko naman sa mga ricado. Naglagay ako ng konting mantika sa kaldero. Naglagay naman ako dito ng 5 pirasong cardamom seeds, 6 or 7 pirasong cloves, 1 dried black lemon, 1 bay leaf, at 1 cinnamon stick. Hinalo-halo ko lang ito hanggang mangamoy ang aroma. Saka ko naman inilagay ang bawang. Hinalo-halo ko lang siya hanggang sa mag-light brown. Kasunod ang luya at sibuyas. Naglagay naman ako ng durog na paminta. Naglagay pala ako dito ng vegetable juice. Halo ko lang hanggang sa matunaw. Sunod ko namang inilagay ang kamatis. Lutuin lang natin to hanggang sa lumambot. Saka naman natin ilalagay ang mga karne ng tupa. Maglagay naman tayo dito ng 7 spices, 1 teaspoon of turmeric powder, half teaspoon of cumin powder, half teaspoon of cinnamon powder, and 1 teaspoon of curry powder. Sama na rin pala natin dito ang cubes. Haluin lang natin hanggang sa maging ganito na siya. Saka naman tayo maglalagay ng 1 litro ng tubig. Pakuluan lang natin ito ng 1.5 or 2 oras, depende sa karne. Saka pala tayo dito maglalagay ng asin kapag kumulo na siya ng 1 oras. Takpan muna natin ang kaldero at gawing katamtaman ang apoy. Kapag malambot na ang karne, tanggalin natin ito sa kaldero. Salain naman natin ang basmati rice na binabad ko ng 1 oras sa mainit na tubig habang tayo ay nagpapakulo ng karne kanina. Isalin natin ito sa isang malinis na kaldero. Maglagay tayo dito sa bigas ng ghee butter. Salain naman natin ang sabaw ng karne at diretsong ibuhos sa basmati rice.
Magdagdag tayo ng tubig kung kinakailangan hanggang sa mag 1 inch ang sukat mula sa ibabaw ng bigas. Magdagdag rin tayo ng asin, depende sa panlasa ninyo. Ibinalik ko nga pala dito ang black lemon, pati na ang karne. Pwede nyo po pala itong iprito or lutuin sa oven hanggang sa mag-brown or gayahin ito, depende po sa inyo. Takpan natin ang kaldero at hintayin kumulo. Kapag kumukulo na ito, haluin lang natin ng bahagya. Takpan ulit natin ito hanggang sa matuyo at lutuin natin ito sa mahinang apoy lamang. Kapag tuyo na ang ibabaw ng bigas, ibuhos naman natin dito ang saffron na ibinabad sa rose water. Takpan ulit natin ito ng 10 minuto. Heto na ang ating lahamach bus. Kain po tayo!